Mga content creators na naaresto dahil sa kalokohan. Part 3. Handa ka na bang matawa, magulat at mapakamot ng ulo sa mga pranks na nauwi sa posas? Masaya naman kasi talagang mapanood ang mga vloggers na gumagawa ng extreme contents. Kaso nga lang, ang iba ay nasusobrahan na sa pakulo hanggang sa mas nakakainis na sila kaysa nakakatawa. Kaya naman, patuloy ang parade ng mga influencer na nakulong dahil sa walang kwentang kalokohan. At ngayon, may mga kwento na naman na siguradong mapapaisip ka, bakit nila ginawa to? Mga pasaway! Number 8. Huling sayaw ni Ice Poseidon sa Thailand. Isipin mo, tahimik kang kumakain sa isang restaurant at isang iglap, may sumasayaw na sa tabi mo at nakasuot pa ng medyo hindi kaaya-ayang outfit. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mabulunan. Noong June 28, 2023, nagkaroon ng malaking gulo si Paul Ice Poseidon De Nino habang nasa Bangkok, Thailand. Habang nagla-livestream kasi siya sa isang social media platform sa isang hotel restaurant, nagsuot siya ng hindi pangkaraniwang outfit. Sabihin na nating revealing sa ibang tao. Regalo niya ang kanyang dancing performance para sa girlfriend. Pero hindi pa nagtapos dyan ang lahat dahil sumayaw-sayaw pa siya habang napapanood ng iba pang customer. Facepalm. Napiko ng hotel management at tinawag ang pulis dahil sa tingin nila bastos at disrespectful ito sa kanilang kultura. Kaya agad-agad din na naaresto si De Nino dahil sa distribution of obscene content. Sa ilalim ng Computer Crime Act ng Thailand na pwede sana magdala ng 5-year prison sentence sa kanya. Nakulong siya sa Thailand ng ilang araw kung saan sinabi niyang sobrang hirap ng jail conditions doon. Nagbayad siya ng $12,000 o humigit kumulang 650,000 pesos bail para makalaya at agad na nag-post ng apology video sa isa pang social media site. Noong August 18, 2023, in-announce ni De Nino na nabasura na ang mga criminal na kaso laban sa kanya at pinahintulutan siyang makaalis ng Thailand noong buwan ding iyon. Pero sabi niya na may maliit pa ring posibilidad na kaharapin niya ang ilan pang legal consequences. Ilan lamang ito sa mga kontrobersya na kinasangkutan ni Ice Poseidon. Kabilang na dyan ang permanent ban sa kanya sa Twitch noong 2017 dahil sa isang swatting incident. Kaya si Ice ay mahahatulan nating certified pasaway. Number 7. Railway track pranks sa India. Familiar ba kayo sa mga videos kung saan pinapasagasaan ang iba't ibang bagay sa kotse? Minsan, relaxing at unpredictable ang resulta ng experiment. Kaya naman, may mga content creator na gumagawa ng paraan para i-level up pa ang mga ganitong klaseng content. Noong August 2024, isang content creator na may mahigit 230,000 subscribers noon ang naaresto sa Prayagraj, India dahil sa kakaibang content sa mga reels ng tren. Ang creator ay kinilalang si Gulzar Sheikh. Siya ay nagpapatong ng iba't ibang bagay sa reels para lang madurog ng dumadaang tren. Kasama sa mga inilalagay niya ay pagkain, bike, gas cylinder, barya, weighing bars. May mga videos din siya na ang nilalagay niya ay smartphone, bato, sabon, lobo, remote control at matindi pa, pati isang buhay na manok. Grabe sa level up, no? Ika nga ni Rufa May, todo na to! At umabot na mahigit 250 videos ang kanyang in-upload sa kanyang channel para sa ganitong klaseng pakulo. Pero di nagtagal ang masasayang araw ng content creation ni Sheikh dahil hindi nagustuhan ng mga otoridad ang kanyang ginagawa. Delikado kasi ito para sa kanya, sa tren at mga pasahero nito. Kaya naman hinuli siya at kinasuhan sa paglabag sa Railway Act. Kabilang dito ang Section 147, pagpasok sa property ng railway nang walang pahintulot. Section 145, panggugulo sa railway premises at Section 153, paglalagay sa panganib ng kaligtasan ng mga pasahero. Dahil sa kanyang intense na videos, umabot pa nga ang kanyang isang video sa 99 million views. At ito pa, siya pa mismo ang nag-a-advise sa kanyang viewers na huwag tutularan ng kanyang pakulo. Wow, expert yarn! Kaya ang Director General ng Railway Protection Force o RPF ay nagbabala na gagawa sila ng aksyon laban sa kahit sino mang susubok na magpahamak sa kaligtasan ng riles at makipagsapalaran sa ganitong mga gawain. Kaya tandaan, kung gusto nyong itodo ang inyong contents, huwag naman yung tipong ilalagay mo sa alanganin ng kaligtasan ng sinuman. Number 6. Pyramid climbing ni Vitaly. Naalala niyo pa ba ang prank gone wrong ni Vitaly Zrodovetsky kung saan nagpanik ang isang lalaki dahil sa kanilang bomb prank?
nagbabalik si Vitaly dito sa ating part 3. Noong January 2020 kasi, naaresto naman siya sa Egypt dahil sa pag-akyat sa Pyramid ng Giza. Pasaway talaga. Nag-post siya ng video sa kanyang Instagram kung saan nasa tuktok na siya sa isa sa mga pyramid. Pero sabi niya sa kanyang post, "I was locked up in Egypt because I climbed the pyramids of Giza." Ayon kay Vitaly, ginawa niya ito para sa good cause at para magkaroon ng awareness ang kanyang followers sa mga bushfire sa Australia. Suot niya ang sweatshirt na may nakasulat na "Stop War" at "Help Australia." Nakulong si Vitaly ng 5 araw sa Egypt dahil ayon sa batas ng Egypt, bawal umakyat sa mga pyramid at maaaring makulong ng 1 buwan o magmulta ang sinumang mahuli. Noong November 2019, ang Parliament ng Egypt ay nagpasa ng batas na nagbabawal sa pag-akyat sa mga sinaunang monumento ng walang lisensya. Bagamat sinabi ni Vitaly na ginawa niya ito para sa mabuting layunin, maraming netizens ang pumuna sa kanyang aksyon na nagsasabing hindi niya kailangang umakyat sa pyramid para sa kanyang advocacy. In short, hindi niya kailangang magpapansin. Number 5. Fake death prank ni J-Station. Isipin mo, masaya ka sa buhay, halos walang problema. Pero isang araw, nalaman mo isang taong malapit sa iyo ang nagpakalat na isa ka ng malamig na bangkay. Wag naman. Pero totoo ang ganitong pangyayari. Noong January 2020, si Jason Ethier o mas kilala bilang J-Station ay nagpost ng mga video sa kanyang channel na may 5 million subscribers noon na sinasabing yumao na raw ang kanyang girlfriend na si Alexia Marano dahil sa isang malagim na aksidente. May paiyak-iyak pa siya, pagsindi ng kandila at mga contents na nagluluksa sa pagkamatay ni Alexia. Kaya naman, dumadagsa ang kanyang mga viewers para makiramay sa kanya. Pero ito na rin ang naging laman ng contents ni J-Station sa kanyang mga sumunod na videos. Gumawa pa siya ng video kung saan sinubukan niyang kausapin ang umano'y espiritu ni Alexia gamit ang Ouija board. Pero napagod na rin sigurong mamatay si Alexia. Kaya isang araw, ni-reveal na ni J-Station ang katotohanan. Hindi totoong patay ang kanyang girlfriend. Inamin ni J-Station na buhay at healthy si Alexia. Sinabi niya na ginawa niya ito para tumami ang kanyang subscribers. Kaya naman, naaresto si J-Station. Kinasuhan siya ng assault at assault with a weapon. Pero ang mga kasong ito ay hindi konektado sa kanyang prank. Ayon sa mga report, ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa ibang insidente kasama ang kanyang dating girlfriend na si Alexia. Umalis na kasi si Alexia kay J-Station pagkatapos ng prank at gumawa ng sariling video na nagsasabing kontrolado at paranoid na boyfriend si J-Station. Nang makalaya, sinabi ni J-Station na magpapahinga muna siya sa paggawa ng content. Pero noong April 2020, bumalik siya sa social media kasama si Alexia kung saan sinabi nilang sila ay naging magkaibigan muli at magko-collaborate sa mga video, bagamat hindi sila mag-on. Ikaw ba naman i-report na patay na at kausapin sa Ouija board? Number 4. Child endangerment case ng Rocco Piazza Vlogs. Marami sa atin pet peeve na ang mga magulang na pinagkakakitaan ng kanilang mga anak sa hindi tamang paraan. Kaya ang kwentong ito ay siguradong huhuli sa inyong inis. Noong March 2017, masayang nagbonding ang pamilya ni Holly Piazza, 45, at Brian Chase, 37, kasama ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Rocco para sa kanilang vlogs. Ang bonding, nilagyan nila ng Orbeez ang likuran ng kanilang pickup truck. Ito ang mga bead na lumalaki kapag nabasa. Lumusong si Rocco at ang kanyang yaya na si Rebecca, 20 years old, sa tubig na puno ng Orbeez habang minamaneho ng kanyang mga magulang ang sasakyan sa kalsada ng Corona, California. Habang umaandar ang truck, parang inaalon sina Rocco at ang kanyang yaya sa likod. Woohoo! Exciting nga naman. Pero isipin mo, kung magkakamali ang pagmaneho at ma-out of balance ang dalawa, pwede silang mahulog. Hindi lang yan, pinakita rin nila kung paano nila inihulog ang napakaraming Orbeez sa kalsada na nagdulot ng matinding traffic doon. Ang ending, inaresto ang mag-asawa at binigyan ng citation para sa misdemeanor child endangerment. Ayon sa pulisya, hindi lang delikado para kay Rocco ang ginawa nila, kundi pati na rin sa ibang motorista dahil sa mga Orbeez na kumalat sa kalsada. Kaya kinasuhan din sila ng illegal dumping. Bukod dyan, siningil din ang mag-asawa para sa gastos ng paglilinis doon. Sinabi ni Rocco na inakala niyang magiging viral at funny lang ang videong ito. Ang sabi naman ni Holly Piazza sa isang interview, hindi nila inilagay si Rocco sa panganib at natuto naman sila sa kanilang pagkakamali. Paalala,
Hindi dapat ilagay sa panganib ang sarili, lalo na ang bata para lang sa views at likes. Number 3, ang Coke prank ni King Sid sa pulis. Eto, isipin mo pa, kalmado kang nagpapatrolya bilang pulis, tapos biglang may tumawag sa 911 para mag-report ng suspicious activity. Pagdating mo sa lugar, may surprise na bubungad sa'yo. Charan! Noong January 27, 2022, isang prank ang ginawa ng content creator na si King Sid, aka Jason Sid, na may mahigit 2 million subscribers noon. Ang prank, magpapanggap siyang may illegal activity sa isang kotse. Tumawag si Sid sa 911 at nag-report na tila may shady na nangyayari sa loob ng sasakyan at sinabi na may coke doon. Nung dumating ang 4 na pulis para mag-imbestiga, ano ang kanilang natagpuan? Isang trunk na puno ng coke. Hindi yung ibinagbabawal na coke, kundi coke na Coca-Cola. Kinabukasan, buong yabang na in-upload ni Sid ang video ng prank na pinamagatang Coke Prank on Cops. Pero hindi natuwa ang mga pulis. Sa halip na tawa, kaso ang inabot ni Sid sa misuse of 911, isang third-degree felony. Naaresto siya noong February 3, 2022 at kinailangang magbayad ng $2,500 bond para makalabas. Naglabas naman ng hinanakit si Coral Springs Police Department Chief Clyde Perry. Ang sabi niya, nasayang ang oras at resources ng mga pulis at 7 totoong emergency calls ang naantala dahil sa prank na to. Hindi nakakatuwa. Ani ni Perry sa isang video na in-upload sa isa pang social media site. Kaya bago magpatawa sa social media, siguraduhin hindi makakasama o makakaabala sa ibang tao ang joke mo. Number 2. COVID prank joke ni Potok. Sino nga ba ang makakalimot sa taong 2020? Isang taon na punong-puno ng takot, stress at pagkabahala dahil sa COVID-19. Pero sa gitna ng lahat ng seryosong pangyayari, may ilang tao pa rin gustong magpasikat sa hindi tamang paraan. At isa na dito si James Potok. Si James ay isang 28 anyos na aspiring rapper noon na lumikha ng gulo noong February 3, 2020 sa isang WestJet flight patungong Jamaica. Isipin mo to, sakay ka ng eroplano, bitbit ang takot na maapektuhan ng pandemya, tapos bigla na lang may mag-aanunsyo na galing siya sa China, ang pinagmula ng coronavirus outbreak. Hindi mo alam kung matatakot ka o maiinis ka, di ba? Well, yan ang ginawa ni Potok para lang sa isang viral video. Sa harap ng mga pasahero, ipinagyabang niyang kababalik lang niya mula China. Inaasahang magte-trending ang stunt na to dahil kasagsagan noon ng outbreak. Ang resulta, nagpanik ang lahat. Agad na kumilos ang flight crew, nagsuot ng protective gear at pinasuot din si Potok ng gloves at mask. Nagsabi pa daw si Potok na nagbibiro lang siya, pero hindi yon kinagat ng mga tao. Dahil sa prank niyang walang saysay, napilitan ang eroplano na bumalik sa Toronto. Sinundo siya ng mga medical personnel, ipinasailalim sa quarantine at kinailangan pang i-check kung may COVID-19 nga siya. Bukod sa pag-abala ng flight, kinasuhan si James Potok ng mischief and breach of recognizance o ang paglikha ng gulo at paglabag sa mga kondisyon ng korte. Natatakot daw siyang makulong dahil sa kanyang kalokohan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat sa kanyang Instagram stories, sinabi niya pa na there's no such thing as bad publicity. Ibig sabihin, okay lang ang ginawa niya at least naging sikat siya. Balak ata ni Potok na talunin ang semento sa pagiging makapal, ano? Itong insidente ay nagpapaalala sa atin ng mahalagang aral. Hindi lahat ng trending ay worth it. Minsan may mga joke na dapat talagang hindi mo na sinusubukan, lalo na kung hindi ka naman natural na comedian. Number 1. Pagtalo ni Jacob sa alligator exhibit. At para sa ating number 1 spot, tanong ko lang, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang sa views at followers? Kaya mo bang harapin ang life and death situation? Gaya ng magpakain sa buhaya? Oo! Hindi naman ganito ang eksaktong nangyari sa kwentong ito. Pero kung minalas-malas, baka ganun na nga ang ending. Noong June 1, 2023, isang 20-year-old na aspiring influencer na si Jacob Percival ang nag-viral. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Bakit? Tumalon siya sa alligator exhibit ng Busch Gardens sa Tampa Bay, Florida. Oo, sa teritoryo mismo ng mga higanting buhaya. Kasama ang dalawa niyang kaibigan, pumasok sila sa restricted habitat ng mga buhaya at nag-record ng video na kalaunan ay in-upload nila online. Habang nasa loob ng enclosure, nagbiro pa si Percival sa crowd. Ginayang accent ng isang Australian wildlife expert. Sabay-sabi ng, "Another wild Karen! Crikey!" Nakakatawa ba? Hindi raw. Sabi ng mga nanunood na agad siyang sinabihan na umalis sa dahil sobrang delikado ang kalukuhan niya.
Sabi nga ni Vernon Yates, founder ng Wildlife Rescue and Rehabilitation, walang dapat humanga sa ginawa niya dahil hindi yun astig, kung hindi, kalokohan lang. Ayon sa Busch Gardens, nilabag ni Percival ang park policies at tumalon pa siya sa 2 bakod na malinaw na may mga signs na restricted access. Noong June 5, naaresto siya ng Tampa Police at kinasuhan ng burglary, theft of services at trespassing. Hindi biro ang ginawa niya kaya nakulong siya sa Orient Road Jail sa Tampa na may bail na $8,500 o halos 500,000 piso noon. Makikita sa kanyang mga social media accounts na sinusubukan niyang palawakin ang kanyang audience gamit ang prank videos. Sa kanyang bio, ang goal niya ay road to 10K subs. Pero mukhang na road to jail muna siya. May mga video titles pa siyang I got attacked at he almost died. Mukhang magiging for real ang mga kwentong yun kung nagkataon. Pinaalala ni Yates na kung inatake man ang content creator ng mga buhaya, hindi lang siya ang malalagay sa panganib. Baka kailangan pang patayin ang buhaya para lang mailigtas siya. At isipin mo na lang, ang mga alligator doon. Umaabot ng 15 feet ang haba at 1,000 pounds ang bigat. Para mo na rin inihain ng sarili mo sa mga buhaya. Kaya naman, ang insidenteng ito ay sobrang eye-opener para sa lahat ng gumagawa ng mapanganib na content. Para sa likes at views, talaga bang worth it ang buhay mo? Pati na rin ng mga hayop at ibang tao? Matinding paalala na hindi lahat ng viral ay magandang panoorin. Ang dami namang pwedeng content, di ba? Mga content na nakakatawa, nagbibigay kaalaman at sari-saring emosyon na hindi kailangan makasakit o makasama sa iba. Sobrang laki na ng papel ng social media sa mga buhay natin. Pero sana, bukod sa views, pera at kasikatan, laging una ang kaligtasan. Kasi kung hindi at sobrang pasaway ka sa mga content, para ka na ring nagnakaw o gumawa ng karahasan. Kaya ang ending, rehas ang iyong kinabagsakan. Kaya sa mga content creator dyan, know what's worth it at kung ano ang pangit para di kulong ang kapalit. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.